Magandang hapon po. Matapos ang isang buwang pag-alagwa ng presyo ng petrolyo dahil sa giyera sa Middle East, sinabi po ng Energy Department na dapat asahan sa Martes ang malakihang rollback na higit pa sa tansya ng mga sources sa oil industry. Pero para po sa mga transport group, kulang pa yan. Mula sa Quezon City, nakatutukla si Katrina Son. Katrina? Pia, malaking rollback ang maaring asahan sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon yan sa Department of Energy. Sa kwenta ng Department of Energy, batay sa 5 araw na trading sa world market at foreign exchange, ang dapat na rollback sa Martes, halos 21 pesos per liter sa diesel, halos 5 pesos sa gasoline, at 8 pesos and 50 centavos sa kerosene. Taliwas ito sa projection ng oil industry sources na halos 9 to 11 pesos sa diesel at 1 peso and 50 centavos sa gasolina. Bago pumutok ang giyera sa Middle East, naglalaro sa 48 to 65 pesos ang kada litro ng diesel at 49 to 70 pesos ang gasolina, batay sa datos ng GMA News Research. Kaya para sa mga transport group, kulang pa ang rollback. Malaki pa rin yung nawawalang kita ng ating mga driver. Kaya mas yung panawagan niya namin ay dapat ang rollback ay ibalik sa 55 pesos per liter na kung saan ito yung presyo ng January at ng February. Yan ay malaking bagay na rin para sa halaga ng presyo sa ngayon. Pero kung susumahin, kulang pa rin yan. Sapagkat masyadong malaking itinaas, bababa ang rollback. Pero sabi mismo ni Energy Secretary Sharon Garin, malabong bumalik sa dating presyo ang mga produktong petrolyo, lalo't na pinsala sa giyera ang mga malalaking oil facilities sa Middle East. It will take a long time and kahit bababa man, hindi ganun kabilis at hindi ko ma-predict kung ano yung pinaka-lowest na abutan natin. Baka hindi na tayo aabot tulad ng dati na 60 pesos per liter yung diesel. Wala tayong choice kundi lumaban para sa buhay natin. Nakakalungkot naman. Kasi yung mga dating yung mababa ngayon, sobra na. Kinakarga namin sa, dating kinakarga ko sa motor ko, nakaka-full tank ako, ngayon hindi na. Wala naman pong choice kasi di man pwedeng di gamitin yung sasakyan. Sa ngayon, nasa mahigit 45 to 50 days ang stockpile ng bansa kasunod ng pagdating ng karagdagang supply mula Malaysia kahapon na 329,000 barrels o 52,311,000 liters ng diesel na binili ng pamahalaan para makapag-imbak ng supply habang hindi pa tapos ang giyera sa Middle East. Kasunod ito ng 142,000 barrels o mahigit 22 million liters mula sa Japan nitong Marso. Mga na siguro tayo, mga 45 to 50 kasi ngayon kasi sila magre-report kaya kailangan naman i-update. So siguro yan, mga mahigit sa 45 days to 50 days yung sa diesel. Pero in general, including all the other products like gasoline, kerosene, LPG, mga 50 days siguro. Ang PNOC sa April, 1 million barrels ang binili. 1 barrel is equivalent to 159 liters, no? So mga 159 million liters din na diesel yung binibili niya this month. Pia, nakausap naman natin yung ibang mga driver dito kanina na nagpapagas at para sa kanila hindi na raw muna sila magpapa-full tank ngayon, aantayin na raw muna nila yung rollback sa susunod nga yan na linggo nang sa gayon ay kahit papaano makatipid-tipid daw sila. Pia? Maraming salamat, Katrina Son. Bigo magkasundo ang Amerika at Iran sa isinagawang ceasefire talks sa Pakistan na umabot ng mahigit 20 oras. Ang kay US Vice President J.D. Vance, hindi tinanggap ng Iran ang mahiling ng Amerika, kabilang ang paghinto ng Iran na gumawa ng mga nuclear weapon, bagay na tinawag naman ng Iran na excessive. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, nangyari ang negosasyon sa gitna ng anilay atmosphere of mistrust. Sa ngayon, may mga demand o hinihingi ang Iran at kabilang dito ang pagkontrol nila sa Strait of Hormuz, kung saan nais nila na mangolekta ng mga transit fees, bayad sa matinding pagkasira dahil sa gera at ceasefire sa rehiyon pati na sa Lebanon. Naunang nagbabala ang isang international foreign security analyst
na kung sakaling mabigo ang negosasyon ng Iran at Amerika, ay posibleng lumala ang gulo sa Middle East. Kumbaga kumbaga mag-break up yung negotiations, tataas na naman ang presyo ng langis. Pag nag-breakdown yung negotiation, mag-expect tayo na magkakaroon ng simula ulit ng kumbaga ng gera. At sa mangyayaring gera, kung again, ang kinakatakot ko magkakaroon ng escalation. 3 nasawi na magkasunog sa isang residential commercial establishment sa Quezon City. 2 sa mga biktima, menor de edad. Inaalam pa kung may kinalaman sa sunog ang nangyari raw na away sa lugar. Nakatutok si Bam Alegre, exclusive. Ganito kalakas ang sunog na nangyari bago mag-alas 4 ng madaling araw. Sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Hanggang unang alarma ang sunog. Wala pang isang oras na apula na ng mga bombero. Pero trahedya ang sumalubong pagkatapos. 3 kumpirmadong nasawi dahil sa sunog ayon sa mga otoridad. Casualties natin, 3 po. Isa pong suffocate ng na-pin down siya ron sa iskinita maliit. Bali, hindi naman siya burn na totally. Suffocation yung nangyari sa kanya. Yung 2, yun yung natin na burn talaga. Nakuha sa lababo, tsaka yung isa sa gilid ng lababo. Labas niyo muna. Ay, mga bata! Napasigaw at napahagulgol ang mga kamag-anak ng mga nakitang bangkay. Ayon sa mga kaanak na tumanggi magpa-unlock ng panayam, kabilang sa mga namatay ang 2 bata edad 10 at 11 at isang empleyado sa kanilang negosyo. Sabi ng isang kaanak na nakausap ng GMA News na tumangging humarap sa kamera, nag-away umano ang empleyado at ama ng mga biktima bago nangyari ang insidente. Hindi pa malinaw kung may kinalaman ito sa sunog. Nagsisigawan sila dyan sa baba. Nung bababaan ko na sila, bigla na lang umapoy dun sa pintuan namin. Tapos tumalong kami dun sa bintana namin. Dala ko yung mga anak ko. Dating 2 palapag ang istrukturang ito sa ating likuran na nasunog. Itinuturing ito ng BFP na isang residential commercial property dahil sa ground floor nito ay may mga LPG tank na ibinebenta. Maingat na tinipon ng mga bumbero ang mga LPG tank na naapektuhan ng sunog. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Sa kanilang initial assessment, 3 istruktura ang apektado. Opo, mabilis naman naapula yung apoy. Kasi ano yung naging mga difficulty kanina? Yung mga double parking, tapos minsan yung mga tao, yung mga overcrowd ng tao. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Bumangga sa passenger vessel ang isang motorbangka sa Zamboanga na nawalan daw ng kontrol. Sa Camarines Sur naman, 11 pasahero ang sugatan na mahulog sa bangin ang sinakyan nilang bus. Nakatutok si Von Aquino. Sa Dumaguete City, sumabit sa kable ng telepono ang 40-foot container van na sakay ng isang truck. Walang tinamaan ng mahulog ang container van sa National Highway pero nagdulot ng mabigat na trapiko ang insidente. Galing Pantalan ng truck at papunta na sana sa bodega. Nahulog naman sa bangin ng isang bus sa may bahagi ng Maharlika Highway sa barangay Impig, Sipocot sa Camarines Sur. Ayon sa driver ng bus, hindi kumagat ang preno habang nasa pababang bahagi ng highway. Kaya idiniretso ng driver ang bus sa gilid ng highway dahilan para mahulog ito. 11 pasahero ang nagtamo ng minor injuries. Sa Zamboanga City naman, 3 sugatan sa salpukan ng isang motorbangka at passenger vessel. Sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, nasira ang makina ng motorbangka. Dahil dito, nawala ng kontrol at biglang nag-accelerate ang bangka hanggang sa bumangga ito. Sugatan ng 3 pasahero ng bangka na sinagip ng sinalpok na passenger vessel. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Sa Martes na po sisimula ng impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang tumesigo riyan ang nagpakilalang aide at bagman umano ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga na tinawag naman ng kampo ni Duterte bilang weakest link. Nakatutok si Mav Gonzalez. Weakest link ang turing ng kampo ni Vice President Sara Duterte kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang aide at bagman ng bise na nakatakdang tumestigo sa Martes sa impeachment hearing ng House Justice Committee. Marami siyang mga allegations doon na walang petsa, walang eksaktong petsa, walang mga pangalan ng mga taong pinag-deliveran niya, di umano, mga date, mga oras, ganyan. Walang specific details kaya hindi ma-verify or
sadyang hindi ma-verify kasi masyadong broad. It's possible na lumakas pa lalo yung kaso ni VP Sara sa kanya. Ngayon pa lang pinabulaanan na ng kampo ng bise ang mga naunang pahayag ni Madriaga na siya ang bumuo ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group at nag-deliver umano ng confidential funds sa iba't ibang tao sa utos ni VP Sara. Sabi ni Attorney Paulo Panelo ni hindi anya siya kilala ng bise. Nakakuha rin ang kampo ng bise ng certification mula sa AFP, DND, OVP, DepEd at VP-SPG na nagsasabing hindi kailanman nagtrabaho roon si Madriaga. Naghain na ng kasong perjury ang kampo ng bise laban kay Madriaga at sasagutin daw nila ang mga paratang nito sa Senate Impeachment Court sakaling umabot doon. Hindi rin daw sa kanila nang gagaling ang anumang banta sa seguridad ni Madriaga. Nang tanungin kung sino ang tingin nilang handlers ni Madriaga, sabi ni Panelo, may mga suspecha sila, kabilang ang mga kalaban sa politika ng bise. Tingin nila, kasama rito si dating Senador Antonio Trillanes IV. Masyado namang coincidental and incredible for a person to have personal knowledge on all of those allegations that were previously peddled by Senator Trillanes. So we feel that he's involved in this in some way, but as far as direct evidence, wala pa. Wala pang tugon dito si Trillanes. Dagdag ng kampo ng bise, questionable ang timing ng pagsasalita ni Madriaga ukol sa confidential funds dahil lumabas siya nang patapos na ang 1-year bar sa impeachment. Kaya po na nila sa komite, ibulgar sa publiko na yung mga politikong sumasakay dito kay Madriaga ay hindi pananagutan ng habol kundi politika dahil walang laman. sabi ng isa sa mga miyembro ng komite na si Akbayan Party List Representative Shell Jokno, maingat sila sa pagtalakay sa impeachment ni VP Sara. Ingat na ingat si Chair Jinky Luistro, ingat na ingat ang buong komite sa pagkaproseso ng impeachment complaints. We are fully aware na kailangan by the book ang pag-process ng impeachment complaint. At yung isang very telling na fact ay hanggang ngayon wala pa rin na isyung TRO ang Korte Suprema. Dagdag niya, sa pagdinig sa Martes nila gagawin ang vetting process kay Madriaga. Kung halimbawa humarap siya at lumabas na wala naman palang laman, wala naman palang siyang alam, puro haka-haka lang o yung tinatawag na hearsay, o di ma-assess namin ngayon ang kaso. At kung sa ganon ay masasabi namin hindi dapat matuloy yan. But on the other hand, kung lumabas na totoo yung mga sinasabi niya sa kanyang affidavit at talagang siya yung sinasabi ngang bagman, naku, malaking bagay yun. Imbitado rin sa pagdinig ng Kamara si VP Sara. Bukas na bukas ang pinto para kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa hearing sa Tuesday at sa mga susunod pa na mga hearing. Kahapon nasa tawi-tawi ang bise. Panauhing pandangal siya sa graduation ceremony ng isang kolehiyo roon at nag-courtesy call din sa provincial government. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Sa isang pahayag, kinundi na ng mga abogado ni Ramil Madriaga ang pagtawag sa kanya na weakest link na abogado ni Vice President Sara Duterte. Ay kay Attorney Raymond Palad, layan lang nitong i-discredit si Madriaga at baguhin ang pananaw ng publiko. Handaan niya si Madriaga na tumestigo at bukas siya sa pagkakataong ipresenta ang kanyang mga nalalaman sa tamang forum. Iginit din niya na hindi inakusahan ni Madriaga si Duterte ng anumang pagbabanta sa kanyang buhay. Kinestyon din niya ang timing ng paghahabla kay Madriaga na nangyari kung kailan siya tetestigo. At hamon pa niya, kung weakest link nga si Madriaga, harapin sana siya mismo ng vice-presidente sa impeachment proceedings sa April 14. Nagkatensyon sa labas ng isang pamilihan sa Iloilo City nang paalisin ng mga ambulant vendor at kumpiskahin ng mga paninda nila. Ang reklamo ng isang tindero, sinampal umano siya ng isang enforcer at kinuha ang kanyang bag na may pera. Itinanggi ito ng Iloilo City Local Economic Enterprise Office, sabay kundi na saan nila pananakit sa kanilang tauhan sa isa pang operasyon. Git po nila may itinakdang market day kung kailan pinapayagan ang mga ambulant vendors sa lugar. At ayon sa Iloilo City Police, ipinatutupad nila ang maximum tolerance sa mga operasyon. Nasa 50 bahay sa Mandaue City sa Cebu ang natupok kanina madaling araw.
Ayon sa BFP, mabilis kumalat ang apoy sa mga bahay na dikit-dikit at gawa sa mga light materials. At dahil masikip sa lugar, umabot ito sa ikalawang alarma bago tuluyang maapula. Nasa 200 individual ang nawalan ng tirahan at halos walang naisalbang gamit. Patuloy ang investigasyon at sa parehong lungsod, nagliyab ang isang kotse matapos sumalpok sa sinusundang truck. Bahagya ring napinsala ang truck at ligtas naman ang mga driver. Patuloy ang pagsisiyasat. Samantalang sa Obando, Bulacan, nagbayanihan ang mga residente sa pag-apula ng sunog sa isang bahay noong Biyernes. Ang iba sa ilog na kumuha ng tubig na ibinuhos sa apoy na tumagal ng 15 minuto. Walang nasaktan at ayon sa BFP, ang sunog ay dahil sa kawan ng kuryente na nadikit sa bubong at nagliyab dahil sa init. Sa magkakahiwalay na lugar sa bansa, pare-parehong nasilayan ang kakaibang liwanag sa kalangitan. Nahula ng ilang netizen, baka rocket ng China. Nakatutok si Katrina Son. What the? Ano ang nasa dako pa roon? Tanong yan ng ilang nakakita sa kakaibang liwanag sa kalangitan kagabi. Gaya nitong kuha ng isang netizen sa Camarines Sur. Nagulat din ang ilang nakakita nito sa Magsinggal, Ilocos Sur. Ayon sa uploader ng video, kulay kahel ito at mabilis ang lipad. Naglaho rin daw ito matapos ang 30 segundo. Tanaw rin ang ilaw sa Burgos, Ilocos Norte. Calayan, Cagayan, pati sa Mulanay, Quezon. Hanggang sa Palawan, ang mga sighting na ito nangyari pasado alas 7 kagabi. Rocket din Ulat ng ilang netizen, baka rocket ito ng China. Batay sa ulat ng Chinese media, nag-launch ang China ng isang carrier rocket mula sa dagat sa Yangjiang, Guangdong Province. Sinusubukan ng GMA News na kunin ang pahayag ng Philippine Space Agency o PhilSA at iba pang ahensya tungkol dito. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Humakot pa ng awards at medals ang ilang estudyanteng nagtapos sa junior high school. At sa daming araw, hindi na nagkasya sa liig ang mga hinakot na medalya. Yan ang pampag-good vibes ni Athena Imperial. Hindi lang isa, 2 o 10 ang medalyang natanggap ni Michael Camilo sa Limbaga sa kanilang recognition ceremony, kundi 41 na mula raw sa mga sinalihan niyang local at international competition. Laking gulat daw ng mga magulang ni Michael na ganun karami ang medals at awards ng kanilang anak. Ang una raw kasing sinabi ng anak, 5 lang ang kanyang awards. Sa Taguig, abay tila naging bonding moment ng magkaibigang grade 10 completers na sina Justin John Ortiz at Khalil Elijah Lontok ang magparamihan ng medalya. Si Justin ay may 49 medals na produkto ng mga tagumpay sa iba't ibang patimpalak, kabilang na ang robotics competition. Aniya, bata pa lamang daw siya ay hilig na niyang magbuo ng mga laruan. At para sa kanya, gusto niyang binibigyan ng challenge ang sarili niya. Pero sagot ni Khalil Elijah, panis yan sa kanyang tumataginting na medal haul na 82. Bunga ang mga yan ng academic achievements at mga sinalihang national at international competition. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Nawala ng tubig ang ilang customer ng Maynila dahil sa nasirang pipe sa Tondo. Sinamantala ng mga residente na maligo sa gitna ng bumulak na tubig. Mula sa Tondo sa Maynila, nakatutok live si Von Aquino. Von? Pia, mainit na nga ang panahon, sumabay pa ang pagkasira ng pangunahing pipeline ng Maynila dito sa Tondo, Maynila na nagdulot ng water service interruption hindi lang sa Maynila. Nagmistulang Wata-Wata Festival sa panulukan ng Santa Maria at Coral Street sa Tondo, Maynila kung saan isinasagawa ang leak repair works sa mga major pipeline ng Maynilad. Bumulwak ang tubig sa gitna ng kalsada kaya't sinamantala na ito ng mga residenteng nawalan ng tubig. Ang ilan, kanya-kanyang dala ng mga container. Ang iba, pagkaigib, ibinuhos na sa katawan. Ang bahay naman ng isang residente binaha dahil sa pagtagas ng tubig sa kalsada. Ayon sa Maynilad, nagkaroon ng emergency pipe break
breakage sa pangunahing water pipeline nila sa Santa Maria at Coral Street. Kaya maaring nakararanas ang ilang customer sa mga bahagi ng Manila ng low pressure hanggang sa walang tubig. Apektado ng water service interruption ang ilang bahagi ng Maynila, Pasay, Parañaque at Las Piñas. Maging sa Cavite gaya ng Bacoor, Cavite City, Imus, Kawit at Rosario. Nagsagawa ang Maynilad ng pressure management at repair works. Ayon sa Maynilad, magpapadala sila ng mobile water tankers at mayroon ding stationary water tanks sa piling lugar na maaring pagkunan ng tubig habang patuloy ang repair. Paalala ng Maynilad, ang restoration schedule ay maaring magbago depende sa lawak na pinsalang matutukoy habang isinasagawa ang repair works. Narito ang pahayag ng mga residente. Kagabi pa po walang tubig eh. Kaya kanina umaga wala na kaming tubig. Walang pampaligo. Pang buhos-buhos lang ho. Ayon sa Maynilad, posibleng maibalik ang serbisyo ng tubig mamayang alas 11 ng gabi pero imomonitor pa raw nila ang sitwasyon at magbibigay na lamang sila ng update sa kanilang mga social media pages. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Samantala, huli kam sa Tagaytay City ang pagsalpok ng 2 motorsiklo sa isang bus. Ayon sa mga otoridad, mabilis ang takbo ng mga motorsiklo at nasawi ang isa sa 2 rider. Critical naman ang isa pa. Nakatutok si Oscar Oida, exclusive. Sa video nakuha pasado alas 6 ng umaga, kanina sa intersection ng Patutong Malaki bypass sa Tagaytay City, Cavite. Halos magkasabay na sumalpok ang 2 motorsiklo sa isang bus. Ang mga pasahero ng bus nagulantang. Lakas po, akala po namin lang. Pagbaba ko po kasi na ang dami pong tao. Tapos na po. Yung isa po hindi na nagalaw, yung isa po nagsisigaw na isa lalaki. 2 po, yung isa po may malay pa, yung isa po wala na. Dead on arrival sa ospital ang isa sa mga sumalpok na rider, habang kritikal ang isa pa. Sa inisyal na pagsiyasat ng mga pulis, posibleng di kabisado ng mga rider ang lugar. Yung kalsada po kasi na yun, bagong gawa po to. Hindi pa po siguro sanay yung motorista natin dito na meron po itong crossing. Kaya po doon po, mabilis po yung takbo nila. Dire-diretso po sila, ang bilis ng takbo nila. Agad sumuko ang bus driver sa mga pulis. Hindi na naghain ng reklamo ang mga kaanak ng mga rider. Nagkaroon sila ng usapan, tutulungan na lang ng company yung mga biktima. Kasi yung biktima, yung family ng biktima is kumbinsido naman na ang may kasalanan is yung ating mga riders. Panawagan ng mga pulis sa mga motorista para maiwasan ang kaparehang aksidente. Dapat defensive driver po tayo. Kung hindi naman natin alam ang kalsada, huwag po tayong mabilis para po hindi tayo maaksidente. At mag-ingat po sa ating mga kalsada. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Bumaba ang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Metro Manila at Bulacan dahil sa sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Kaya po sa kalapit na bayan na Ubando, mahigit 60 pamilya ang inilikas. Nakatutok si Danoting Kungko. Kontrolado na ng mga bombero ang sunog sa saradong Navotas Sanitary Landfill na nagsimula bandang alas 8 ng gabi noong Biyernes. Mula kaninang umaga nagsasagawa ng aerial operations ng Philippine Air Force para makontrol ang mga natitirang hotspot at usok sa landfill. Nag-deploy rin ang Bureau of Fire Protection at Navotas City Government ng 2 barge na may hatid na 2 water tanker at mga gamit pamatay sunog tulad ng fire pump at fire hose. Sabi ng Environmental Management Bureau NCR, ang sunog na nagsimula pa noong Biyernes ng gabi at pinalala pa ng mainit na panahon ay nagpalaganap mula kahapon ng makapal na usok sa mga kalapit na lungsod, hindi lang sa Metro Manila kundi maging sa Bulacan. Sa abiso ng Navotas LGU ngayong tanghali, nananatiling masama ang kalidad ng hangin sa mga sensitibong grupo tulad ng mga bata, senior citizen, buntis at may sakit sa baga. Abiso rin ng Caloocan CDRRMO nitong tanghali ay tinuturing ding unhealthy batay sa naitalang particulate matter 2.5 sa kanilang Sangandaan Air Quality Station. Kinumpirma ng Pag-asa na ang haze sa Quezon City at mga karatig lugar may kaugnayan sa sunog sa landfill. Yung naganap po na haze recently po dito sa Metro Manila at mga kalapit na mga lugar ay dahil po mainly doon sa naganap po na sunog, doon sa landfill po dito sa may Navotas City, and thereby nagkaroon po ng effect sa
dahil po sa hangin, yung mga suspended particles kumalat na doon sa paligid po ng Metro Manila, lalo na sa may northern portion. Kaya pinag-iingat ng Quezon City LGU ang lahat ng mga residente. Katabi ng nabotas ang Obando, Bulacan, kaya pinalikas sa mga nakatira sa coastal area ng Barangay Salambao sa Obando. Sakay pa ng bangka ang ibang lumikas. Ano na po, sobrang kapal na po ng usok, tapos delikado na po sa mga bata. Tapos parang hindi na po kayo makahinga ng maayos kasi puro usok na po yung kapaligiran dun sa amin. Yung usok po kasi masyado po nakaka-apekto na po sa bata kasi po sobrang po halos pumapasok na po siya sa bahay. Ano po nararamdaman nyo ngayon? Pagsisikip ng dibdib. Saka hindi makahinga sa sobrang usok. May mga nananatili sa munisipyo at meron ding nasa Obando National High School Evacuation Center. Nagpunta rin doon ng mga taga-Nabotas Health Office para tumulong. Kanina nga po, dumating po ang mga City Health Office ng Nabotas, so nagbigay din po sila ng mga gamot at face mask. Nakakaasa po kayo na tutulong po kami sa problemang ito. Iniimbisigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog sa landfill. Nilinaw ng Navotas City Government na hindi pag-aari ng LGU ang landfill at noong Agosto pa ito pinasara dahil natapos na nila ang prangkisa. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Bukod po sa big time rollback, magkakaroon din ng 10 pisong kada litro na discount ang mga tsoper sa Metro Manila. Posible rin ang dagdag kita ng mga tsoper na apektado ng krisis sa langis dahil sa tupad program ng Labor Department. Nakatutok si Von Aquino. Ang rollback sa presyo ng petrolyo sa Martes, sasabayan pa ng 10 piso kada litrong discount para sa mga pampasaherong jeep sa Metro Manila. 150 liters per jeep, 10 pesos per liter. Every week, meron ka lang 150. Pag natapos na yung 1 week mo, mag-expire na yun kung ginamit mo. Hindi mo nagamit. Kung sobra sa 150 pakarga mo, hindi mabibigyan ng discount yung sobra. Para ma-monitor ang diskwento ng mga jeep, magre-register ang mga gasoline station sa app ng Land Bank. Dito makikita nila ang plate number ng jeep at kung nakaregister ito sa LTFRB. Makikita rin nila dito ang available discount na kada jeep. Dapat may permit ang gas station at legal ang operasyon nito para makaregister sa app. Kung tama lang yung pagka-implement tsaka yung projection ng budget, na at least a minimum of 3 to 4 months ang discount na bibigay sa jeep. Isang reason doon is unpredictable. Hindi natin kontrolado yung presyo tsaka yung kera. Ayon sa DOE, first phase pa lang ang pagbibigay ng discount sa mga jeepney driver sa Metro Manila. So, testing muna tayo 1 linggo dito po sa Metro Manila, and then after that, tsaka i-roll out namin sa PUVs. PUVs meaning bus, jeep, tsaka TNBS. 200 pesos per day naman ang matitipid ng jeepney drivers na nagpapakarga ng 20 hanggang 21 liters ng diesel kada araw. Medyo maganda-ganda na rin po ang mabawas-bawas ninyo yung laki ng kinakarga namin sa sa tangke ng namin. Tapos madadagdagan pa konti yung kita namin. Magandang balita po yan na makakaroon po tayo ng rollback saka discount. Malaking bagay na po yan. At least meron tayong discount. Bukas iro-roll out naman ng Labor Department ang tupad tuloy pasada para sa jeepney drivers. 134 jeepney drivers sa Metro Manila ang naorient na at magsisimula ng pumasada bukas. Dito po, ang isang driver should render at least 6 hours. Meron po kaming parang DTR, meron po kaming pagpipicture before, during na namamasada. May signage po siya na tupad tuloy pasada. At yung mga drivers naman po na member, meron po kaming PPE. Magtatrabaho sila ng 15 to 20 days. Meron po silang aasahan na wage na matatanggap within that days. Highest minimum wage ang ibibigay sa mga tsuper na kasama sa programa. Depende sa rehiyon kung saan namamasada. Sa NCR, 695 pesos kada araw. Kada 10 araw nila ang sweldo na direktang ibibigay sa mga driver sa mga payout sites ng remittance center na may DOLE representatives o e-wallets. Yung minimum, pwede na sana yan, ma'am. Kasi nakapix na yan eh. Oo naman. Basta may tulong kukunin. Parang boundary na namin yun. Sabi ng DOLE, uunahin muna sa programa ang Metro Manila bago ang ibang rehiyon na may mga rutang tukoy ng mas maraming sumasakay.
Paglilinaw ng DOLE, ang tupad tuloy pasada, hiwalay pa sa service contracting program na magsisimula naman sa April 15. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nag-post ng kanyang aktibidad si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng espekulasyong may malubha umano siyang sakit. Pinabulaan na naman ng grupo ng mga alagad ng media ang mga naglipa ng fake news na kumukwestiyon sa kanilang pagko-cover sa Pangulo. Nakatutok si Jamie Santos. Nag-post ngayong araw sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ng kanilang litrato habang nagdi-dinner sa isang restaurant kagabi. Sabi ng Pangulo sa caption, nag-quiet dinner lang daw sila. Nag-post din ang Pangulo ng isang video kung saan kausap niya ang isang batang nagpa-picture sa kanila. Caption dito ng Pangulo, kahit puno ang schedule, dapat maglaan ng oras para sa mahalagaan niyang bagay. Ang mga post na yan ay sa gitna ng pagkalat ng mga espekulasyong may malubha umanong sakit ang Pangulo na nauna ng pinabulaanan ng Malacanang. Sa gitna nga ng sunod-sunod na paglabas sa social media ng mga kumakalat na espekulasyon, sumulat ang gobyerno ng Pilipinas nitong April 10 sa Meta, ang may-ari ng Facebook, at nag-issue ng ultimatum para sa pagpapatupad ng agarang aksyon kontra fake news sa kanilang mga platform. Naglatag ng 5-point requirement ang gobyerno tulad ng mas pinaigting na pagdetect at pagsupil ng high-risk disinformation, kabilang ang anilay coordinated inauthentic behavior. Binigyan ng gobyerno ang Meta ng 2 araw para kumpirmahing natanggap na nila ito at 7 calendar days naman para magsumite ng detalyadong implementation plan. Sakaling hindi umaksyon ng Meta, handaan nila ang gobyerno na gumawa ng ilang legal na hakbang laban sa kumpanya. Sinisikap ng GMA News na kunan ng pahayag ang Meta. Kahit ang pagdalo ng Pangulo sa pagunita ng Araw ng Kagitingan nitong April 9, pinalabas sa social media na di raw totoo o ginamitan ng lumang mga video at litrato ng Pangulo na tinawag ng palasyo na fake news. Tugon ng Malacanang Cameramen Association, hindi totoong throwback material mula noong 2024 at 2025 ang mga video ng Pangulo. Hiwalay raw sa feed ng Radio Television Malacanang o RTVM ang kanilang kuha. Isang patunay nila na real-time na nangyayari ang kanilang kinukuhang event. Ni-livestream din ang event at binigyang diin sa mga ulat ang mga sinabi ng Pangulo na tiniyak ngayong 2026 lang niya masasabi, tulad ng mga may kinalaman sa oil price hikes bunsod ng giyera sa Middle East. Kinukundina at kinababahala ng Presidential Photojournalists Association o PPA ang alegasyong recycled o gawa-gawa lamang ang mga litratong kuha nila noong Araw ng Kagitingan. Pinuna rin ng PPA na may mga individual at grupo na gumamit ng kanilang mga litrato nang wala sa tamang konteksto o mali ang mga deskripsyon. Pinalagan din ng Malacanang Press Corps ang alegasyong nagpapagamit o nagpapabayad sila para pagtakpan ng kondisyon ng Pangulo. Naninindigan daw ang MPC sa katotohanan ng mga inilabas nilang ulat at kinukondena ang garapal ng mga pagtatangkang sirain ang kredibilidad ng mga mamamahayag para isulong ang interes ng ilan. Hinimok ng Press Corps ang publiko na maging mapanuri at kilatisin ang pinanggagalingan ng impormasyon. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Thank you very much, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa puntong ito, Nakilahok ang mga batang sparkle artists sa isang video making workshop. Sa 2026 Cinebata Video Workshop for Children na inorganisa ng advocacy organization na Anak TV, tinuruan ang mga kalahok na bumuo ng storyline, acting, filming at editing. Tinuruan din sila tungkol sa animation. Kasama ng sparkle artists ang mga piling estudyante mula Visayas. Ayon sa Anak TV, napapanahon ngayong digital age na ituro ang video making sa kabataan, lalo't paraan ito para maipahayag ang kanilang pagiging malikhain. All smiles naman ang Kapuso Stars na enjoy sa kanilang bakasyon sa loob at labas ng bansa. Narito ang aking chika. Mula Himpapawid hanggang dagat, sulit na sulit ni Mikey Quintos ang kanyang bakasyon sa Hawaii. Matapos makonquer ang altitude na 18,000 feet sa kanyang first ever skydiving experience, hindi naman napigilan ng makulimlim na panahon sa Hawaii ang kanyang pag-surf.
Bakas sa mukha ni Mikey ang fun and unforgettable experience. And speaking of surfing, sa surfing capital of the Philippines naman nagbakasyon si Cassie Legaspi. Loving the Siargao sun si Cassie na enjoy rin sa pag-food trip. May tropical escapade naman si Clea Pineda sa Palawan kasama si Janela Salvador at kanyang anak na si Jude. Living the time of her life naman si Shaira Diaz na 2 days nang nakapanood ng concert ng BTS sa Goyang, South Korea. Unreal daw ang kanyang experience na makita na niya ang OT7 sa kanilang comeback concert. Nakita pa niya ng up close ang members ng BTS. At yan po ang mga balita ngayong weekend. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.